Tindahan sa Kalibo, pinasok ng mga magnanakaw, pera at mga paninda, tinangay. 1,900 na Tangalanon nakatanggap ng 2 sako ng bigas. Digital health compliance ng 4-piece beneficiaries sa Malay, paiigtingin. Of Vet Aklan, nananawagan sa mga hog racer na iulat ang mga kaso ng pagkamatay ng baboy. LGU Makato, naghandog ng portable trolley speakers sa lahat ng barangay. Tricycle driver, nagain ng reklamo matapos muntikang masagi ng van sa Kalibo. Pagpanaw ng grade 4 student matapos ang school routine deworming, iniimbestigahan. 3 barangay sa Lake Cebu, apektado ng fish kill. Nabakbak na asfalto sa Maguindanao del Norte, naalis na ng DPWH. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanin sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 at 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw July 14, 2026. Nilooban ng mga kawatan ang isang tindahan sa Kalibo kung saan tinangay ng mga suspect ang pera at mga paninda. Ninakawan ng 3 hindi pa nakikilalang mga suspect ang isang tindahan sa Sitio Libtong, Barangay Estancia, Kalibo, madaling araw ng Lunes, Hulyo 13. Batay sa ulat ng Kalibo Municipal Police Station, naganap ang insidente bandang alas 3:30 ng madaling araw. Nagising ang asawa na may-ari ng tindahan matapos makarinig ng kaluskos sa loob ng kanilang establishmento. Sa pagtingin nito sa loob ng tindahan, naabutan umano niya ang isa sa mga suspect na naghahalungkat ng mga gamit. Tinangka niya itong habulin, subalit mabilis itong nakatakas at nakasamang 2 pang kasabwat na naghihintay sa labas. Tumakas ang mga suspect patungo sa direksyon ng IJS at Tima Agma Street. Kaagad na inuulat sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente ng anak na may-ari ng tindahan upang maitala at maimbestigahan ang nangyari. Sa punang investigasyon, lumabas na nakapasok ang mga suspect sa pamamagitan ng likurang pinto ng tindahan na naiwang hindi nakakandado. Tinangay ng mga suspect ang humigit kumulang 1,000 na cash na nakalagay sa isang lalagyan. Gayun din ang ilang paninda na patuloy pang inaalam ang eksaktong dami at kabuuang halaga. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Kalibo MPS upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at maisampa ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Mahigit 1,000 na Tangalanon nakatanggap ng tig 2 sakong bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program. May dita sa balitang yan, si Jerry Rosales. Nakatanggap ng tig 2 sakong bigas o katumbas ng 20 kilong bigas ang 1,904 na mga residente sa bayan ng Tangalan. Ang pamamahagi ng libreng bigas ay alinsunod sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. na Bawat Bayan Makikinabang Program. Nilalayan ng programa na matiyak ang seguridad sa pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Mayor Jean Fuentes, ang mga benepisyaryo sa nasabing programa ay nagmula sa listahan ng Community-Based Monitoring System o CBMS upang masiguro ang integridad at nakabase sa opisyal na datos ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Samantala, batay sa LGU, ang nasabing distribusyon ay first tranche pa lamang at asahan na may darating pa sa susunod na buwan ngayong taon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nagsagawa ng coordination meeting ang Municipal Health Office at mga opisyal ng 4-piece bilang paghahanda sa pagpapatupad ng bagong Digital Health Compliance System. May detail sa balitang yan, si Raymar Chadasio. Mas pinalalakas ang koordinasyon ng Municipal Health Office ng Malay at Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-Piece upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa mga benepisyaryo ng bayan.
Nagsagawa ng coordination meeting noong Hulyo 13 ang Municipal Link at Municipal Health Office sa Sitio Tabon Bukid, Katiklan. Dinalakay sa pulong ang paghahanda para sa nakatakdang 4-piece Digital Transformation and Compliance Booklet Orientation ngayong Agosto. Layunin nitong ipakilala ang bagong re-engineered system workflows at ang compliance verification tool na inasahang magpapabilis at magpapahusay sa pangangalap ng verifikasyon ng health compliance records ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Napag-usapan din ang mga kasulukuyang issue at hamon sa health compliance monitoring ng mga miyembro ng 4Ps sa bayan ng Malay. Bilang bahagi ng pinaigting na ugnayan, pinag-aralan din ng dalawang tanggapan ang mga estratehiya upang maisama sa Family Development Sessions o FDS ang iba't ibang health advocacy initiatives. Kabilang dito ang pagsusulong ng preventive health care, responsableng pangangalap ng serbisyo medikal at pagpapabuti ng kalusugan ng mga pamilyang benepisyaryo. Inaasahang magiging daan ang naturang pagtutulungan upang higit pang mapalakas ang paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga 4Ps beneficiaries sa bayan ng Malay. Raymar Chidosyo, Kalibo Cable News. Nananawagan ang Office of the Provincial Veterinarian sa mga hog raisers na iulat ang kaso ng pagkamatay ng mga baboy sa Aklan. Nananawagan ang Office of the Provincial Veterinarian Aklan sa mga hog raisers sa lalawigan na maging maagap sa pag-uulat ng anumang kaso ng pagkamatay ng kanilang mga alagang baboy sa kanilang municipal agriculturist upang mapabilis ang pagtugon ng mga otoridad at maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Maria Mabel Siniel, mahalagang maiparating agad sa kanilang tanggapan ang mga insidente ng pagkamatay ng baboy upang agad na makapagsagawa ng pagsusuri at kaukulang hakbang. Sinabi ni Siniel na may mga ulat na silang natatanggap hinggil sa pagkamatay ng mga baboy sa ilang lugar sa probinsya. Gayunman, hindi umano lahat ng insidente ay naiulat sa UpVet o sa mga municipal agriculturists dahilan upang maging limitado ang kanilang monitoring. Bilang bahagi ng mga hakbang laban sa ASF, ipinapatupad din ng gobyerno provincial ng Aklan ang paghihigpit sa pagpasok ng mga buhay na baboy at produktong karne mula sa ibang lalawigan. Kaugnay nito, inuutos ni Governor Jose Enrique Marflores ang paglalagay ng border checkpoints sa bawat munisipalidad upang mapalakas ang disease surveillance sa lalawigan ng Aklan. Pinayuhan din ng UpVet ang mga hog raiser na pairalin ang mahigpit na biosecurity measures sa kanilang mga babuyan upang maiwasan ang panganib ng pagpasok ng ASF. Samantala, hinihikayat din ang mga nag-aalaga ng baboy na iparehestro ang kanilang mga alaga sa Philippine Crop Insurance Corporation upang magkaroon ng insurance coverage sakaling maaapektuhan ang kanilang livestock. Era G. Briones, Kalibo Cable News. LGU Makato, naghandog ng portable trolley speakers sa mga daycare center sa lahat ng barangay sa kanilang nasasakupan. May details sa balitang yan, si Dino Rosales. Naghandog ang local government unit ng Makato ng portable trolley speakers sa mga daycare center sa lahat ng barangay na kanilang nasasakupan. Ang nasabing aksyon ay bilang bahagi sa pagpapanatili na mapalakas ang Early Childhood Care and Development Program. Personal naman na tinanggap ng mga punong barangay ang nasabing kagamitan na makatutulong sa kanilang mga daycare center. Nilalayon ng nasabing programa na suportahan ang mga daycare center sa pamamahagi ng pagbibigay ng mga kagamitan para sa isasagawa nilang aktibidad at makabuluhan na pagtuturo para sa bawat batang makatuon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Naghain ng reklamo ang isang tricycle driver matapos muntikan siyang masagi ng van sa Kalibo.
Nagsampa ng reklamo sa Kalibo Municipal Police Station ang isang tricycle driver matapos umano itong muntikang masagi ng isang humaharurot na passenger van sa Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo kagabi, Hulyo 13. Batay sa paunang ulat, minamaneho ng 52 anyos na tricycle driver na residente ng Barangay Estancia at patungo sa poblasyon nang umano'y biglang nag-overtake ang isang passenger van na mabilis ang takbo. Ayon sa nagreklamo, muntik na magkaroon ng banggaan dahil sa umano'y mapanganib na pag-overtake ng van. Gayunman, naiwasan niyang sasakyan kaya walang naiulat na nasaktan o napinsala. Dahil sa pangyayari, sinabi ng tricycle driver na labis ang kanyang naging pagkabigla at pangamba sa posibleng idulot ng umano'y irresponsableng pagmamaneho ng driver ng van sa iba pang motorista. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakalinlan ng driver ng van at mabiripika ang mga pangyayari. Samantala, bukas ang panig ng himpilan para sa payag ng driver ng van kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Pumanaw ang isang grade 4 student sa Cavite, isang araw matapos sumailalim sa routine deworming activity sa kanilang paaralan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. May dada sa baliting yan, si Liza Rosales. Tumatakbo ba tayo sa araw eh? Walang kalaro dito. Kinumpirma ng Department of Education na namatay ang isang grade 4 student mula sa 13 Marites City dahil sa septic shock na dulot ng impeksyon ayon sa paunang medical findings. Isinugod sa ospital ang bata matapos makaranas ng pagsusuka isang araw matapos ang routine deworming activity noong July 2. 7 pang estudyante ang nakaranas ng hindi magandang reaksyon matapos ang deworming. Nilinaw ng DepEd na wala pang matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay sa pagkamatay ng bata sa deworming program at patuloy pa ang investigasyon. Ayon sa ahensya, ang mga ganitong adverse reactions ay maaari umanong mangyari, ngunit sa kasong ito ay mas mababa sa 1% ng mga sumailalim sa deworming ang naapektuhan. Samantala, nire-review na ng DepEd ang health and safety protocols nito habang nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng Philippine National Police. Chief of Police of 13 Martires is already coordinating with the DepEd. Hinihikayat naman ng DepEd ang publiko na hintayin ang resulta ng investigasyon at huwag munang magbigay ng konklusyon habang patuloy ang pagbusisi sa insidente. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, patuloy na lumalawak ang pinsalang dulot ng fish kill sa Lake Cebu, South Cotabato. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, 3 barangay na ang naapektuhan habang napilitang magsagawa ng emergency harvest upang maisalba ang kanilang alagang tilapia bago tuluyang mamatay ang mga ito. May dada sa balitang yan, si Andy Narce. 3 barangay na ang apektado na nagpapatuloy na kamahong o fish kill sa Lake Cebu, South Cotabato. Umabot na ang fish kill mula Barangay Poblasyon hanggang sa Barangay Bakdulong at Barangay Tikunel. Dahil dito, agad na nagsagawa ng emergency harvest ang ilang fish cage operator upang mailigtas ang mga buhay pang tilapia at mabawasan ang kanilang pag-alugi bago pa lumala ang sitwasyon. Ayon sa paunang impormasyon, ang fish kill ay dulot ng masamang panahon na nagdulot ng pagbaba ng dissolved oxygen o antas ng oxygen sa tubig dahilan upang mahirapang makahinga ang mga isda. Patuloy namang nagsasagawa ng assessment ang Municipal Agriculture Office ng Lake Cebu upang matukoy ang lawak ng pinsala at epekto nito sa industriya ng aquaculture sa bayan. Kasabay nito, mahigpit ding minomonitor ng mga otoridad ang kalidad ng tubig at kondisyon ng lawa. Samantala, bunsod ng emergency harvest, dumami ang supply ng sariwang tilapia sa mga pamilihan at tabing kalsada sa Barangay Poblasyon. Dahil dito, bumaba ang presyo ng tilapia sa humigit kumulang 100 pesos hanggang 150 pesos kada kilo, habang nasa 160 pesos naman kada kilo ang mas malalaking tilapia. Bagamat nakinabang ang mga mamimili sa mas murang presyo, panibagong dagok naman ito sa mga fish cage operator na napilitang ibenta ng mas maaga at mas mababa sa karaniwang halaga ang kanilang ani upang makabawi kahit bahagi lamang ng kanilang puhunan. Umaasa ngayon ang mga residente at lokal na pamahalaan na gaganda na ang lagay ng panahon upang muling tumaas ang antas ng oxygen sa lawa at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng kamahong na nagbabanta sa kabuhayan ng libo-libong pamilyang umaasa sa pag-aalaga ng tilapia sa Lake Cebu. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News.
Nabakbak na asfalto sa Maguindanao del Norte, inalis na ng DPWH. Samantala, DPWH NCR nagsagawa ng diklaging sa mga bahaging lubog ng baha. May detail sa balitang yan, si Juno Sales. Dahil sa malakas na ulan dulot ng masamang panahon, nabakbak ang bahagi ng asfalto sa Narciso Highway sa Parang Maguindanao del Norte. Batay sa DPWH, naalis na ang mga nasirang asfalto sa nasabing lugar. Nilinaw naman ng ahensya na hindi pa natutuyo ang bagong latag na asfalto dahilan na nasira ito matapos bahain ang lugar. Samantala, binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa masamang panahon. Mabilis naman na inaksyonan ng DPWH at nagsagawa ng declogging at paglilinis sa mga daluyan ng tubig upang matiyak na hindi nalalala ang pagbaha at hindi maantala ang biyahe ng publiko. Dahil sa agarang aksyon, mabilis ding humupa ang baha sa mga apektadong lugar. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Sarah J. Briones at ito ang Kalibo Cable News.